This is despite the fact na ang government of Canada, makita natin na naghihigpit, maraming mga regulations ang pinalalabas, maraming hindi natin kumbaga maunawaan kung minsan yung mga kanilang regulations na sinasabi, but kasi ang thinking kasi natin sa mga ganitong pangyayari ay how about payagan na lang tayo o how about bigyan na lang tayo ng visa, no? At nakatutuwa na despite sabi nga natin na maraming pagbabago doon sa ginagawa ng Government of Canada, ay marami pa rin naman ng ginagawa ng Government of Canada na mga pagbabago in terms of sa pagpaano mapapadali yung pagkuha nyo ng visa at kung mapapaano kayo makakarating dito sa Canada ng madalian. And of course, sa legal basis, sa legal na pamamaraan. At nung nga nang nakararaang linggo ay I am so happy na yung isang kamag-anak namin ay nakakuha ng kanyang visa, work permit visa dito sa Manitoba, at ang inaasahan namin after January pa o kaya naman ay after December pa na magkakaroon siya ng visa, pero dumating siya ng parang hindi pa umabot ng 3 weeks o kaya ng 2 weeks ay dumating na yung kanyang visa. At nakakatuwa na alam ng Government of Canada yung mga priority niya in terms sa mga ini-invite niya dito sa Canada at doon sa tinatawag nating permanent residency, So, yun yung mga bagay na kung minsan hindi naman talaga natin makikita na nagdidili-dali ang Government of Canada. But of course, ay makikita natin doon na kung sapat, tama yung inyong application dito sa Canada, wala nang pasintabi pa at bibigyan kayo ng inyong ng visa. At ngayon nga ay mayroon akong isang kaibigan na ang sabi niya na yung kanyang kamag-anak na Moroccan ay nakatanggap ng digital visa. Sabi ko, is it possible na makatatanggap ngayon ang mga applicants ng digital visa? Sabi niya, yung isang kamag-anak ko ng isang Moroccan ay nakatanggap nga sabi niya, ng digital visa. And then, I went to my cellphone at tinignan ko, at totoo nga na mayroong tinatawag nating digital visa ang ini-issue ngayon ng Government of Canada para mas mapabilis yung pag-i-issue ng visa. Nung hinanap ko nga, ito nga yung nakita ko. And this is actually the latest update ng Government of Canada dito sa IRCC. Ang sabi po dito, Canada testing digital visas, Ottawa, November 27, 2025. For limited time lang po ito. The Government of Canada is testing a digital visas as part of its effort to modernize immigration services and enhance service delivery to clients. For this pilot, a small group of Moroccan citizens who have been approved for a visitor's visa may be invited to receive digital version of their visa in addition to physical counterfoil in their passport. Piloting the use of digital visa is a great way for the Government of Canada to seek valuable feedback for pilot participants. It's also allowed the government to design safe, accessible, secure, and user-friendly digital visas in future and to test their capability or compatibility with third parties such as airlines. Alam po ninyo, nung umuwi po kami ng Pilipinas, wala na po kaming, sa totoo lang, hindi kami nagpakita ng aming passport, kundi yung, kumbaga, permanent residency card namin. Even in the Philippines, nagpakita kami ng aming passport sa Philippine immigration, pero alam ko kasi nila na permanent resident na kami, kaya madali kaming, kumbaga, umusad doon sa pila, But when going back here in Canada ay talagang napakabilis ng process. Wala pang, kumbaga, 30 minutes tapos ang process namin. At not even 15 minutes nga kasi ang pila namin, saglit lang Nung nakita na permanent resident kami, tinatakan and so on. Pagdating naman namin dito sa Vancouver, ay nag-apply lang kami, nag-fill up lang kami kung doon sa tinatawag nating kiosk, and then present lang namin yung aming permanent residency visa. And then natapos na. Napakadali. No hassle at all. Pero, ito ngayon, yung ini-issue ng Government of Canada, sabi nga natin, ay sana makarating ito sa work permit visa and permanent visa para na sa ganon
ay mas mapadali yung processing ng mga kababayan din natin, ano? And of course, yung ito ay nandoon sa tinatawag nating visitor's visa doon sa nabanggit natin, ano? So kung babarapatin sana ng Government of Canada na through it all, kumbaga ilatag sa iba't ibang platform ito, para nang sa ganun ay mas mapadali yung pagpaprocess ng visa at pagpasok dito sa Canada, no? So kumbaga electronically na lang, electronic visa na lang lahat, and then swipe na lang, card na lang lahat, o kaya naman ay code na lang ipapasok mo, and then wala, nandun ka na sa tinatawag nating portal ng Government of Canada, and then makapasok ka na into kung saan man mo gusto dito sa Canada, no? So digital visas are designed to make travel to Canada faster, safer, and more convenient. They reduce the need to mail or submit a passport for a visa counterfoil. They improve the verification and security, and they allow clients to share only the information that's needed. They can also make program delivery more efficient and a lower cost of printing and mailing. RCC is working with all federal governments to align Canada's digital travel documents with Canadian and international privacy and the security standards. RCC's pilot follows all Government of Canada privacy and security rules, ensuring digital visas are safe, easy to use, and internationally compatible. We learned, and what we learned from this pilot will help shape how we deliver digital immigration documents in the future. This is such a wonderful move ng Government of Canada sa kasalukuyan, sapagkat mas mapapadali nga yung pag-travel ng mga kababayan natin coming here in Canada, no? Alam natin, ang isa sa tinatarget ng Government of Canada ay yung tinatawag nating tourism and tourism dito sa Canada, and of course ay mas mapadali yung pagpasok ng mga visitors dito sa Canada, at kaya minarapat nila na magkaroon ng tinatawag nating electronic visa, yung digital visa. So yung digital visa, sinigurado naman nila na magiging safe ito internationally at magiging compatible ito sa iba't ibang bansa, katulad na siyempre ng Philippines, no? Nabanggit ko nga sa inyo yung kababayan natin na ang kamag-anak niya ay paparating dito sa Canada, at na-issuehan siya ng tinatawag nating digital visa. And nakakatuwa kasi you don't have to wait for weeks or months para din sa ganun ay makakuha ka ng visa, and then ma-stampan yung inyong passport, ano? Ang sinagawa dito sa program na ito ay nasa internet world na, which is, nang nakikita ko dito, mas maigi kasi mas magiging cost effective ito. Ibig sabihin, gagastos ka man, hindi ganun kalaki, no? Hindi tulad ng dati na talagang maghihintay ka, babayad ka ng mailing or postage, parang ganon, sa mga postal and so on and so forth, sa mailing address and so on and so forth. Sa pagpapadala pa lamang, di po ba, ang mahal-mahal na. And then yung pagbalik mo, babayaran mo pa rin yun. So sa parang ganon, no? Mas mapapadali yung inyong tinatawag nating pagpunta rito through this process. So this is a kudos. This is a 100% efficient na move ng Government of Canada sa pamagitan ng tinatawag nating IRCC, dahil mas makikita natin na mas maging efficient yung pag-apply ng visitor's visa. And soon, sabi natin, sana ay maging, kumbaga, maging totoo ito sa lahat, like work permit visa, permanent visa, and so on, no? Temporary permit, temporary residence visa, no? So maging totoo sana lahat, not only in visitor's visa. So magandang balita ito para sa inyo, ng mga kababayan natin na mga nag-a-apply dito sa Canada, and of course sa mga kababayan natin na nagnanais na makarating dito sa Canada sa pamagitan ng tinatawag nating visitor's visa. And we're praying na ito ay maging laganap sa lahat ng temporary residence, and of course in permanent visa, para mas maging efficient, and of course mas maging kumbaga smooth flowing, and of course mabawasan yung gastos natin, kasi when ko-convert natin sa Pilipinas, talagang libo pa rin po ang gastos nito, no? Kung titignan natin in a traditional way. So yun po ang ating sharing ngayon. Maraming salamat, at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.